Hello, magandang araw po mga brad. Welcome back po sa ating YouTube channel, sa WinPH channel. So, ang ating pong i-share po sa inyo na video mga brad ay tungkol po ito sa motor compressor ng refrigerator. So, dito po sa video na to ay ipapakita ko po sa inyo kung ano po ba ang laman at paraan ng pagtanggal ng mga ganitong uri ng kalakal. Makikita po ito mga brad kadalasan talaga sa refrigerator. Ito po yung nasa likod ng mismong refrigerator. Kahit ano pong refrigerator mga brad ay may ganyan po siya. So yan po yung kumbaga sa ulo natin ay meron po siyang tinatawag na skull. Yung pinaka ng brain natin. So yan, kapag ka binaklas po ninyo yan, ganyan po yung makikita sa loob. Yung mga parts na yan, yan po yung nagbibigay ng para lumamig po yung refrigerator. Yan po yung pinaka main kung bakit nagpa-function po yung refrigerator natin. So yan, gagamit po kayo dyan mga brad ng pwedeng acetylene or grinder. Matagal po kasi mga brad pag lagaring bakal yung ginamit natin. Although possible din naman siyang gawin, pero it takes time at baka po ay masayang po yung inyong oras. So mas maganda, pero kadalasan ginagawa po talaga nila dito is acetylene kasi mas mabilis. Kaya lang talagang uusok tsaka mangangapoy yun. So yan, sa part na yan mga brad ay dati na po niya natanggal. Tapos pinakita na lang po niya sa atin kung papaano po ba o ano po ba yung laman ng motor compressor. So, dyan sa part na yan, mga brad, pag once na natanggal nyo na po yung pinaka iskal niya o bungo, may makikita po tayo dyan sa loob niya ng mga iba't ibang uri ng kalakal. Mayroon po diyang tanso, aluminum, tsaka bakal pangunahin. So, dyan sa bahagi po na yan, mga brad, may oil yan. So, dapat madrain po muna yon. O kaya, depende po sa paraan po ninyo mga brad. Yan, yung oil na yan mga brad, ay yan po yung nagbibigay ng para hindi po mag-stuck yung ano na yan. Yan po yung purpose nung langis na yan. Para pag andar po nung motor sa loob ay hindi siya yung tinatawag na nagkikiskisan. Kumbaga yung friction niya is malambot. Yan. So, kung mapapansin po ninyo, may kuminang na po doon na tanso siguro po yan mga brad eh. Kasi bihira naman po yata yung aluminum niyan. So, yung oil na yan, hanggat maaari po mga brad, ay huwag nyo pong itatapon basta kung saan saan. Mas maganda, i-drain po ninyo at ilagay nyo lang po sa isang container. At maaari nyo po siyang magamit sa ibang bagay. Sa mga kalawang-kalawang, pwede nyo siyang sa mga kadena ng motor. Yan. So, yan, gagamit din po kayo ulit ng mga tools, mga brad, para matanggal nyo po yung na yan, pwedeng martilyo. Yan, pukpukin nyo lang po siya, tapos saka nyo po sungkitin yung portion na yan, para makuha po ninyo yung nasa loob. Yan, may mga parts po kasi dyan na reject ng junk shop. So, ang gagawin po ninyo, habang binabaklas po ninyo siya mga brad, ay gumamit din po kayo ng mga pangunahing protection tulad ng gloves para sa ganun, hindi po kayo masugatan. Tsaka, for safety purposes na rin po. So, yan, yung pinapakita niya po na yan is aluminum yata or stainless eh. Depende po kasi yan sa texture ng tinatawag na kalakal sa loob. Pero ganyan po talaga yung makikita nyo sa loob once na binaklas po ninyo yung motor compressor na yan. So kapag ka naka-encounter po kayo niyan mga brad, ay siguraduhin po ninyo na huwag nyo po agad-agad dadalhin sa junk shop na pinakamalapit sa inyo. Mas the best, para mas mapataas pa po natin yung ating mga kalakal, ay mas mainam po na pagtiyagaan nyo po siyang baklasin mga brad. Kasi once na binaklas po ninyo siya, tataas po yung presyo kasi yung presyo ng bakal sa presyo ng tanso at aluminum ay magkakaiba po yung mga price niyan. Especially po sa tulad po natin mga baguhan
Ganun po kasi mga brad, dapat maklasify po ninyo yung mga kalakal na binabaklas po natin before po natin siya dalhin doon sa pinakamalapit na junk shop sa inyo. Kasi pag dinala nyo lang po yan sa junk shop, ang gagawin po nila niyan is kikiluhin lang po nila yan sa presyong bakal. Tapos doon po sa junk shop na yan, sila po ang magbabaklas niyan at magka-classify. So tumubo na po sila doon sa pagbili sa inyo sa kilong bakal, babaklasin pa po nila yan, mas lalo po silang tutubo. Pero mas gusto po ng mga junk shop na kikiluhin man nila naka-classify na, kasi mas madali din para sa kanila na ma-classify kung saan nila pwedeng ilagay o i-stock yung kanila mga kalakal. So once na na-encounter po niya yung mga brad, see to it na mayroon po kayong mga tools. Nag-provide po kayo ng mga tools kasi mas magagamit nyo po yan sa future. Tsaka mapapabilis po yung inyong trabaho. Maraming salamat po mga brad sa walang sawang pagsuporta ng YouTube channel na ito. I hope na may nakukuha po kayong tips o diskarte, lalo na po sa mga tulad natin mga bugahan. Ganyan lang po yung gawin po ninyo mga brad. Panoorin nyo lang po yung video habang ine-execute po ninyo yung pwedeng gawin. Ay ganyan po yung mangyayari. Salamat po mga brad. Sana i-subscribe nyo po yung ating YouTube channel.